230 million pesos. Yan daw ang halaga ng pork barrel na nawala ng parang bula matapos mapunta di umano sa ilang Peking NGO na konektado raw kay Janet Lim Napoles. Makikipagpulong na raw sa Department of Justice ngayong linggo ang Department of Agrarian Reform para humingi ng tulong sa paghahanap ng incorporators ng mga naturang NGO. May report si Teresa Andrada. Kompleto na ang dokumento ng Department of Agrarian Reform o DAR para patunayan daw na 230 million pesos na halaga ng dapat sana'y proyektong pinaglaanan ng pork barrel nina Senador Jinggoy Estrada at Gringo Onasan na wala raw ng parang bula. Sa investigasyon ni Agrarian Reform Legal Affairs Head Anthony Parungaw, lumalabas na 14 na NGO ang inawarda nina Estrada at Onasan na mga proyekto raw. Sa 14 na NGO na ito, siyam ang sinasabing konektado sa umano'y pork barrel mastermind na si Janet Napoles. Merong halos sa mahigit kumulang na 230 milyon na pondo na nai-release sa 13 o 14 na mga NGO noong taong 2011. At ito po ay mga naproseso at nalagdaan ng mga sari-sari mga opisyal dito sa gobyerno na lumalabas bilang resulta ng aming inisyal na investigasyon ay wala na bang palang proyektong naganap. Sa isinumiting report ni Yusek Parungaw kay Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. noong November 8, lumalabas na 70 million pesos daw ang inendorso ni Senador Estrada sa 10 bayan para sa Organic Farming Livelihood Project ng DAR. Kabilang sa mga NGO na napili ni Estrada, ang Kaupdanan para sa Mangunguma Foundation, Karangyaan para sa Magsasaka Foundation Incorporated, Masaganang Buhay Foundation Incorporated at Agri and Economic Program for Farmers Foundation Incorporated. Mga foundation na ayon sa mga whistleblower ay pag-aari ni Napoles. Si Onasan inendorso raw ang 150 milyong pondo sa 14 na bayan para sa proyekto ng DAR na inaward sa 3 NGO, ang Samahan ng Magsasaka sa Kapatagan at Kabundukan Foundation Incorporated, Divine Grace Foundation Incorporated at Workfield Foundation Incorporated. Sa investigasyon daw ng DAR, itinanggi daw ng mga alkalde na may natanggap silang ganitong ayuda. Ang may tanging kapangyarihan para magdesisyon at mag-imbestiga tungkol sa pang-administratibong liabilidad ng mga presidential appointees ay ang nasabing tanggapan para lang po dun sa layuning iyon. Agosto ngayong taon, base sa kautusan ni DAR Secretary Virgilio de los Reyes, sinimulan ng tanggapan ni Parungaw na imbestigahan ng mga NGO na di umano'y itinalaga para magpatupad ng mga proyekto ng DAR. Ito ay bunga na rin ng paglantad ng mga sinasabing Napoles NGOs na natukoy ng COA sa mga report nito na tumanggap umano ng pondo mula sa ilang senador. Sa investigasyon din ng DAR, lumabas ang pangalan ng isang NGO na nagangalang Focus na nakatanggap ng 10 milyong piso pero hindi natukoy kung sinong mambabatas ang nag-endorso ng pondo. Sa memorandum, 8 opisyal ng DAR ang tinukoy ni Parungaw na ang mga lagda ay lumabas sa mga cheque at memorandum of agreement para matanggap ng mga naturang NGO ang pondo. Noong nakaraang linggo, nakipag-ugnayan na siya sa tanggapan ng Office of the Solicitor General para tumulong sa case build-up. Ngayong linggo, makikipagpulong rin daw siya sa Justice Department para humingi ng tulong sa paghanap ng mga incorporator ng mga naturang NGO. Sa isang text message na ipinadala sa GMA News, sinabi ng kampo ni Onasan na nakikipagtulungan na siya sa DAR sa isyong ito para matiyak na ang suporta na dapat ay inilaan sa mga magsasaka at beneficiaries ay maipapatupad at agad maiwawaksi ang maling paggamit ng pondo. Ang kampo naman ay Senador Estrada patuloy pa rin sinusubukan ng GMA News na kunan ng pahayag. Teresa Andrada, GMA News.